good morning po. It's a happy Monday po everyone. This is Channel Reds. Nandito po tayo ngayon sa May Quinta Market. At sabahan po natin ang ating Director Joey Hizon ng market. At samahan din natin ang DTI dahil nga meron nga silang gagawin today. At ayun po, nagre-ready na po sila. So abang natin mamaya kung ano po ang mangyayari ho rito. So good morning po. Antabay lang kayo. Ayan mga kaibigan, good morning po sa inyo lahat. This is Channel Red. Kasama ko ngayon sa ating pinakamasipag na direktor. Nagpapahinga ka ba, direktor? Nakakapayat pag puyat eh. Director Hizon, kamusta po ang Quinta Market sa ngayon? Ngayon, bibisitahin tayo ng secretary ng DTI. Natural monitoring nila to. Check nila yung compliance sa mga stallholder natin. So, checkin nila yung mga presyo. Titignan nila kung sinusunod natin yung rules sa ilaw. So surprise ano ba to? Scheduled naman. Scheduled, pero lahat kasi talaga binababaan ng DTI. Naman, kay scheduled naman, kay surprise. Tayo dahil nakikita mo dyan sa loob yung mga presyo. Nakapaskil. Hindi kasi pwede tatanungin mo kung magkano kada kilo. Tapos sasabihin pa bago-bago price. Pero in real life, na nangyayari talaga to dito minsan? Yes. Date naman kami, nagdo-surprise kami na i-expect. So, sanay na yung mga market natin na iniikot natin sila, check natin yung compliance nila. So, ngayon, monitoring sa presyo, meron tayong mga ibang bilihin na medyo mataas tayo ng 5 piso sa standard price. Meron naman tayong mababa tayo sa standard price. Nasa variance naman yun, hindi natin makakontrol. Pero as a whole, I say DTI would be satisfied naman sa compliance. So kasama din dyan yung pag-check ng mga timbangan? Possible? Yes. Okay. Yes. So monitored naman yung mga timbangan natin. So ikutin nila to, ikutin nila yung mga palengke natin. Ayan na si City Ad. Ayan. So good morning. Good morning. Oo. Bakit? Wala pa ba? Sikip. Ganda na. Good morning, Pat. Tayo magkalusot dito. Discarding manok.
check po sa ngayon yung mga presyo dito po sa Kinta Market. Kasama po ang ating pang DTI. Kasama po si Yes, mga kaibigan. Kuya, padaan po, padaan. Kuya, padaan. Wait lang, kuya, kuya. Kuya, papasok na namin. Ay, sige, sige. Na kayo dapat. nandito po yung City Ad, Wardy Quintos para po samahan po ang ating ng DTI. Meron dyan ah. Abang tayo ron. Labas, labas. Ay, patay. Kasi para mo po yung price. Sa monitoring ng DTI and enforcing them. Yung ibang mga presyo na bigay sa atin ng DTI. We really need to control the prices to protect the consumers.
Hindi po sobrang na yung mataas. Hindi, usually kasi kung depende sa magkano nila nakukuha, lalo na pag local, especially pag may calamities or especially pag may bagyo, syempre mahirap din pagdala ng mga produkto no, or mga gulay from the provinces to Metro Manila. So, we really try to at least bring down the prices. But DA is here to make sure na lahat ng presyo ng mga bilihin ay nakokontrol o nabababa. Ano naman yan time frame where we see Go ahead. Go ahead. where we see the time frame po. Usually po mga 46 weeks titignan natin yan. May pagtaas talaga pero naturally po pababa rin habang maging nagno-normalize po yung situation. Pero based po sa nakita niyong presyo ngayon, Medyo mataas. pero hindi naman po siya yung sobrang taas na Hindi naman. May mga nakikita naman tayo na ganyan talaga before. Usually pag lean season. Pero pagka bumabawi naman, mabababa naman. Okay, thank you. Ma'am, dito lang po tayo. Balik. Balik. Balat tuloy si ate. Oh, maganda to. At least nasi-check ate, no? So dito po ba sa market nagkakaroon din ba ng palakasan paano ang presyo? Hindi naman po kasi isang ano namin, kumbaga pare-parehas. May pinag-uusapan naman. Wala naman nanlalamang, wala naman. Wala naman pong ganun sa amin. Ah. Pare-parehas talaga. Ano yung presyo, yun talaga. Thank you, good morning. Nawala eh. Ano na siguro yan? medyo mataas daw siya. Normal siya. Medyo mataas pa. Sek, dito naman po. Sek, dito naman. Yes, so yung presyo ng manok natin sa presyo na price range na bigay ng DA or set ng DA para sa ating manok. So, yeah, poultry. So, ang Quinta Market is within the price range set by the DA. So, okay yung presyo nito. Quality-wise, yes. Pasok tayo, pasok konti. Tara. Ayaw mo? Mamaya kasi mahirapan tayo lumabas eh. Ito ko ba tali niya? Tapos to eh. Man. Manok at isda ni Superman. Morning. Dito tayo sa fish. Okay, sa tilapia, 180,000. By the okay na Doon atas konti lang. Doon, kamera mo. Okay, so yung price ng fish ng tilapia, on the high side, pero pasok pa rin siya sa price range natin. Doon po tayo sa kamera mo doon. So yan o. Tol. Nawala yung tindera. Tindera, nasaan ka daw? Ate, tawag ate.
So mga kaibigan. Libre ba? Alin sa akin dyan? Tapos na? Tol, kamay mo naman. Bumili ko na to. Dito na lang wala rin sa sila eh. Ayan, tapos na sila. Oh, di ba? Oh. Oh, yes, isa lang. Nauna sila. Nauna sila. Nakisingit ko. Baba na eh. 4.5%. Wala pa pong finance kami. Pero definitely dapat. Nagpakala ba? Yes, ma'am. As of now po, yung Coco Pandan po is 1,040 na po. Magkano siya previously? 1,000. Asa magkano per... Bali, ang isang kilo ka, per palo is 40. Sa punan, 4. Oh, yung ilaw, ilaw. So, hindi po kaya sa punan. Import po ng Vietnam po, 5%. Cellphone natin. Ganyan lang po. Nagbigay ng price na bago. Local rice. Local to, local. Tumaas ba ang Hindi po. Hindi pa. Hindi pa. Hindi po. Wala. Those people that want the cheap rice, ito po, meron po tayong 35 and 40. Yes. Kasi ang importante talaga